Hey folks, so ito no, meron actually bagong tinatalakay na misteryo si Senator Raffy Tulfo sa pamamagitan ng kanyang programang Raffy Tulfo in Action. So ito na nga, babae natagpo ang patay sa septic tank. May foul play nga ba? Humingi ng tulong sa Raffy Tulfo in Action or RTIA sina Ana Gracia Divina at Mark Emil Divina upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkasawi ng kaanak nilang si Diane Candy Divina, 18 years old na estudyante. Natagpuan ang bangkay ni Diane sa ginagawang septic tank sa ipinapatayong bahay sa barangay Tinaan, Santa Maria, Ilocos Sur noong July 7, bandang 5 a.m. Agad tinawagan ni Senator Raffy Tulfo, CPMSG Edward Garces, Chief Investigator ng Santa Maria Police Station para humingi ng latest update sa investigasyon nila sa kaso ni Diane. Base sa kanilang initial investigation, sinundo raw si Diane ng kaibigan niyang si Christian Ponce noong July 6 para makipag-inuman. Apat na lalaki silang nakainuman ni Diane malapit sa ginagawang septic tank. Pero maaga raw umalis ang dalawa, kaya si Christian at chatmate ng biktima si Basti Yao na lang ang naiwang kasama niya. Silang dalawa raw ang tinuturing ng pulis na persons of interest. Sa parayam ni Senator Raffy kay Christian, sinabi nito hindi na raw niya naalala lahat dahil sa kalasingan. Pero tanda niya pa na tinanong ni Basti si Diane habang nagiinuman kung may BF na siya. Dagdag pa niya, sa huli ay umuwi na raw sila ni Basti sa kanilang mga bahay at iniwan na si Diane. Dito na kinutuban si Senator Raffy Tulfo na posibleng may naganap na foul play dahil kung totoong lasing si Christian at wala nang maalala ay bakit nakauwi pa ito ng bahay. Nakapagtataka rin daw na basta na lamang nila iniwan ang biktima. Gayon silang sumundo dito, lalo pa at babae ito. Pinuntahan din ng mga taga-barangay si Basti sa kanilang bahay, ngunit tumanggi itong magpa-interview. Kaya minungkahi ni Senator Raffy Tulfo kay Garces na tingnan din nila ang posibilidad na baka napagsamantalahan si Diane at pinalabas lang ng mga persons of interest na nahulog siya. Inrekomenda niya rin na isiailalim sa digital forensic examination ang cellphone ng biktima upang makakalap ng mga impormasyon na makatutulong sa investigasyon na sinang-ayunan naman ni Garces. Gayon din, tinawagan ni Senator Raffy si P. Major Macario Dulawan Jr., ang hepe ni Garces, para irekomendang ideklara at gawin ring persons of interest ang dalawa, panglalaking kainuman ni Diane. At sila ipalay detector test kapareho nila Christian at Basti na sinangayunan din ni Dulawan. Nangako si Senator Tulfo kay Nanay Ana na hindi niya bibitawan ang kaso ni Diane hanggang sa makamit nila ang hustisya at patuloy niya silang tutulungan sa abot ng kanyang makakaya. So, grabe no, si Senator Raffy Tulfo. Alam niya talaga yung mga ire-recommend na test, ganyan, para ma-check kung may foul play. 'Diba? So, sobrang galing talaga. Hanga talaga ako sa, ano niya 'Diba? Tapos, pa yan, 'diba? Busy siya kasi, if I remember correctly, 'diba, naka-recess yung Senado, but July 28 is magre-resume na. So, pinaghahandaan niya yun. But still, di ba, left and right, mga kaso, tinututukan niya. Naalala ko pa napanood ko to kumakailan yung natagpo ang duguan sa duyan na rider. So, yun na nga, no, parang naalala ko na si Tanyad nun yung police kasi yung motor ay bakit daw ibinalik agad sa mga kaanak, dapat dinast for fingerprint. So, kulang na kulang talaga, no, yung ano natin sa Pilipinas, yung sa forensic. So, sana eventually, yan ang ma-open ni Senator Raffy Tulfo, no, yung ma-improve yung ating forensics. Diba? And hopefully, with the guidance of Raquel Fortun, kung babasa kayo sa X, kasi siya lang yung alam kong specialist sa forensics talaga sa Pilipinas. So, yun lang.
Salamat sa panonood.